magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo dito sa aking YouTube channel, ang Madiscarding Waray. Kung bago ka pa lang sa aking channel, dito ay matututo kang magluto ng iba't ibang masasarap na kakanin. At talaga namang perfect ang mga ingredients dito at ang aking mga sukat ay hindi po sobra at hindi po kukulang. Kung gusto mong matuto, panoorin mo lahat ng aking mga recipe, ng aking mga video na in-upload ko na po dito sa aking channel. At kung gusto mo naman pong matutong mag-bake ng cake, dito po ay mayroon na po akong ingredients, mayroon na po akong recipe, kaya naman na pwede nyo pong dalawin at panoorin para matuto kayo at pwede nyo po itong pagkakitaan. Ngayon mga kawaray, ay gagawa or magluluto tayong ng masarap na ubi malagkit de leche. Itong ating lulutuin ngayon ay order po ito ng aking kananay. Si Ma'am Minchi na siyang nag-order nitong ating masarap na kakanin na kung tawagin ko ay ubi malagkit de leche. Ito mga kawaray ay ibibigay niya po ito sa school dahil nga celebration ngayon ng Teacher's Day. Ito ay pinaluto niya sa akin. Ang gusto lang po niya ay puto leche plan dahil gusto ko nga po ay masubukan ang iba't iba kong mga kakanin, kaya naman ginawan ko po siya ng assorted na kakanin. So ayan mga kawaray, umpisahan na natin. Magluluto na tayo ng masarap na ubi malagkit leche. Ang una nating ingredients na gagamitin dito mga kawaray ay gagamit tayo dito ng malagkit talaga. Ito ay kakailanganin natin ng 1 kilo. Ang ginawa ko dito ay hinugasan ko na at ayan may konting tubig. Ginugasan ko na siya. Pagkatapos niyan ay maglalagay naman tayo dito ng coconut milk. 5 cups po ito. 2 piraso po na niyog na pinakayod ko and then piniga ko. Naglagay ako ng 5 cups na ating tubig. Pagkatapos ay maglalagay naman na tayo ng sugar. 2 cups po itong nilagay ko para hindi ganun katamis kasi maglalagay pa tayo ng topping. So by the way mga kawaray, naglagay din po ako ng konting asin. Alas kaiba po 1 can 300 ml. Dahil gusto ko mas masarap itong ating ubi malagkit de leche, naglagay ako ng iba. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng ubi flavor. 2 teaspoon po ang nilagay ko dito, pero depende sa inyo kung gaano nyo ka gusto ang kulay o mas matingkad pa or ayaw ng mas matingkad, okay lang nabawasan. Pagkatapos niyan ay isasalang na natin. And then yan pagka kumulo na, kailangan po itong hinahalo-halo nyo mga kawaray. Hindi nyo po ito titigilang haluin once na kumulo na ito kasi ang ating malagkit ay didikit sa ating kaldero. Dapat palagi natin itong hinahalo at nga pala kapag ka magluluto kayo nito, hindi dapat malakas ang inyong apoy. Kailangan medium heat lang po ito. Hindi nyo po ito papalakasan dahil nga po hindi po magpapantay ang luto nito. Sa ilalim luto, sa ibabaw hindi. And then kailangan ay palagi nyo po itong hinahalo-halo. Dahil kapag hindi nyo ito haluin ng mabuti, mayroon pong hilaw dito sa ating malagkit. Kailangan talaga na palaging hinahalo. Talagang kailangan mo ng lakas dito. Katapos na haluin, tatakpan ulit. Pagka matakpan ng konti, ng sandali lang, haluin na naman po natin. Huwag nating hahayaan lang na nakasalang lang siya, hindi natin hahaluin. Kasi nga po, yung iba, doon sa ilalim ng ating kaldero ay sunog na. Once na okay na, ito ay gagawa naman na tayo ng ating pang-iba. Ngayon ay gagawa naman na tayo ng pang-toppings. Ito ay yung de leche. Sa unang ingredients na gagamitin natin dito ay condensed milk. 1 can 300 ml. Ang ginamit ko dito ay cowbell. Pagkatapos ay all-purpose flour. 1/2 cup po ito. Ang una kong ginawa ay pinag-combine ko muna sila, ang all-purpose at ang condensed milk. Dahil nga po kapag unahin natin dito ang ibang ingredients tulad ng egg yolk, ito ay may pamumuo na mangyayari kapag iyon ang inuna natin. Kaya naman ang ginawa ko dito ay condensed milk muna at ang ating all-purpose. Hinalo ko siya ng mabuti hanggang sa wala ng pamumuo ng ating all-purpose at saka naman na natin ilalagay dito ang ating egg yolk. Ang ating egg yolk ay gumamit tayo dito ng 2 piraso. Medium size po ito. Pagkatapos ay imimix lang po natin ito hanggang sa mag-combine na lahat ng ating mga ingredients. Kailangan ay siguraduhin muna natin na mix na lahat ng ating egg yolk at ang ating
all-purpose flour. Dahil kapag once na isalang na po natin ito, baka po may pamumuo pa. Pangit po ito kapag kailagay na sa ating de leche. Ngayon mga kawaray, maglalagay tayo dito ng ube flavor. 1 teaspoon lang po ito. Depende na din sa inyo kung gaano katingkad o kalasa ang gagawin nyo. Pagkatapos niyan, ayan ang ating malagkit. In na po siya. Hayaan lang po natin main-in lang po yan. Napakasarap niyan dahil marami po tayong gata. And then, ayan na nga po, isasalang na natin itong ating de leche. Nag-add ako dito ng Alaska Evap, 1/3 cup lang po ito. Pangpalasa, pangpa-creamy po ito. Depende sa inyo kung maglalagay pa kayo. Pero, kapag hindi na kayo maglagay, okay lang din naman kung wala kayong Alaska na. Sa akin lang kasi mas gusto ko yung mas creamy po siya para lalong masarap itong ating de leche na ibababaw natin sa ating malagkit. Hahayaan lang po natin itong i-mix ng mabuti para maluto siya na wala pong yung hindi po may matigas at may malambot. Once na ganyan na po ang kanyang texture, okay na po yan. At yan po, ganyan lang po yan. Kasi ibabaw pa natin yan sa ating malagkit. Once na okay na yan, itatabi muna natin ito. And then, i-assemble ng po natin ang ating mga ginawang kakanin. Ito ay, kung gusto nyo pong panoorin itong kung paano ko gawin itong puto leche flan. Nandito na po yan, naka-upload na din po ito. Pagkatapos itong ating puto, nandito na din po, uploaded na din po ito kung gusto nyong panoorin. Itong aking mga recipe na ito nasa sa aking channel na po nakalagay. Napaka-perfect nitong ating paninda, diba? Assorted kakanin. So, ito kung magtatanong kayo, ang benta ko dito ay 1,000. And then, ngayon, nilagay ko na po dito ang ating malagkit. Inayos ko po ang paglagay niyan. Hindi naman po yan naubos sa isa nating recipe dahil nga, konti lang ang kakailanganin natin, pupunuan lang natin sa gilid para maiba naman po itong ating kakanin. Para ma-share ko naman po sa inyo kung paano nga ba ako mag-mix ng aking mga kakanin. Sa gusto talagang panoorin ito, nasa YouTube channel ko na, yung ating puto leche flan. Napakasarap at perfect ang timpla nito. Ayan na nga po, ipaplat lang po natin ito. Ipaplat lang siya. Pagka maayos na, ma-flat na natin yan, tsaka na natin ilalagay ang ating de leche sa ibabaw. Hindi ko po na ipakita sa inyo kung paano ko inailagay, pero ipupunas lang po natin sa ibabaw ang ating de leche. Kasi akala ko, nung naglagay ako, naka-play na yung camera. Dahil ako nga lang din talaga ang nagka-camera. Hindi ko napansin, naka-stop pala siya. Nung napansin ko na, natapos na ako, nailagay ko ng ating de leche. Pero, napakadali lang naman yan. Pagka once na okay na, na-flat nyo na po ang inyong malagkit, tsaka nyo naman po iibabaw ang inyong de leche. And then, i-slice nyo po siya kung gaano kalaki ang inyong gusto. Gumamit ako dyan para hindi po talaga dumigit. Gumamit ako ng mga scraper. Dito, yung pag-slice ng ating malagkit para hindi po siya dumikit. So, eto na mga kawaray, natapos na natin ang ating pagluluto ng simpleng kakanin pero napakasarap nito. So, uulitin ko sa gusto nyong panoorin kung paano ako magluto ng puto leche flan. Nandito na po yan sa aking YouTube channel. Panoorin nyo na po. At sa gusto naman pong hiramin ang aking mga picture, dalawin nyo po ang aking page, Cake by Ate Jazz. Pwede nyo po akong i-like doon or i-follow para updated po kayo sa lahat ng aking ipopost na mga picture at pwede nyo po itong gamitin. Pwede nyo po itong ipang-post nyo din po sa inyong mga FB, panimulan nyo para kung sakaling may mag-order, ayan, pwede na kayong gumawa. Dahil nga po mahirap gumawa muna bago ka magpo-order. Ito ang aking mga picture, mga kawaray. Ito ay free lang. Naipahihiram ko sa inyo para panimulan nyo. Pero kung hihiramin nyo po ito, huwag nyo pong pangalanan ha, kasi marami pong gagamit nitong picture na to. Tulong ko na din po ito sa mga kananay na tulad ko na gustong kumita kahit nasa bahay lang sila. Ayan, nakagawa na tayo ng iba't ibang klase ng ating kakanin. May puto flan, may puto obi cheese. Ayan, meron tayong salted egg with cheese. So, ayan mga kawaray. Ito ay itutur ko muna kayo kung saan nag-aaral ang aking anak. At dahil nga Teacher's Day ngayon, hi guys, ito po pala ang DIY ko na Happy Teacher's Day card para kay Teacher Mildred. Na po, bubuksan na po namin. DIY ko lang po to.
Oh yeah. I love you, Teacher Mildred. Bye-bye po. Sana po nagustuhan niya lang po ang ginawa ko. So ngayon mga kawaray, dahil naluto na natin itong ating kakanin, pupunta naman na tayo sa school. Itong aking inaanak na si Ana ay busy-busy mag-decorate ng aming room. Ito ay siya lang talaga ang gumawa niyan, napakasipag. At siya talaga ang nag-lettering nitong ating Happy Teacher's Day at tinulungan naman siya ng ating kananay. Late na kasi tayong pumunta dahil nakakapagod talagang magluto. So, eto na nga si Ate Judith na abalang-abala din sa pagtulong sa kanya at saka itong ating kasisterit natin si Nenette. Talagang tinulungan nila si Ana dahil nga nagsusolo lang at ayan na nga, medyo haggard look na siya dahil nga madaling araw pa daw siya dumating sa school. Nakaka-proud naman talaga itong si Ana, nakananay ko at inaanak ko pa sa kasal. Napakasipag, biruin mo madaling araw pa lang pumunta sa school para mag-decorate ng Happy Teacher's Day. Dahil nga po ang pasukan namin ay 6 a.m. Pumunta siya dito ng 4:30 para mag-decorate na po. So ito, napakasipag. Kaya naman palakpakan natin si Ana. So, ito na nga po ang hinihintay naming teacher na si Teacher Mildred. Dumating na po siya, kaya naman, isa-isahin na po natin ang mga student niya kung ano masasabi niya sa kanila. May prize po natin si Teacher Mildred. Happy Teacher's Day! Thank you for teaching me. Happy Teacher's Anong masasabi mo sa teacher mo? Teacher's Day ngayon. Sana mabusog kami. Kasi wala ba akong kain? Happy Teacher's Day po. Salamat din po sa pagtutulong sa Ano masasabi mo? Wala din kay teacher. Ano masasabi mo kay teacher? Ang galing ah. Anong masasabi mo kay teacher? Okay. Eto na nga po, dahil busy-busy na ang mga bata at may pag-games muna tayo. Pagkatapos niyan ay maya-maya lang, nagutom na at kaya naman kakain na tayo sa ating nilutong masarap. At alam ko naman na marami pong nakakain itong ating ginawang puto, leche plan at yung mga assorted nating kakanina yan, nagkakagulo na sila. Ayan, kay nagugutom na ang mga bata dahil nga po napagod sa kakalaro. Thank you and sa lahat ng mga parents ng grade 2 Aguila na talaga namang supportive para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Talagang dito ay napatunayan natin na lahat ay ginagawa ng mga nanay, di po ba? So ito na nga, nagbabalot na ako para dun sa mga nanghihingi na gustong iuwi dahil ayoko namang ibalik itong ating binuto, di ba? At madami talagang natira dahil sobrang dami kasi napakalaking bilao niyan mga kumaray. May nanghihingi. Happy Teacher's Day ulit sa inyo, Teacher Mildred. God bless po sa inyo. Kung nagustuhan niyo po itong aking video ngayon, please subscribe my YouTube channel, mga kawaray. Thank you and God bless po sa ating lahat.